Let's talk about art. So, what is art? What makes something art? These are questions that have been debated by philosophers, artists, and even everyday people for millennia. Is it a perfectly rendered portrait that captures a soul, or perhaps a thought provoking sculpture like the one behind me that challenges our perception of the world? Well, the truth is, art is all of these things and more. It is a boundless and ever evolving realm, a universal language that transcends words, a captivating reflection of the human experience in all its raw and captivating glory. So, why is art important to us? What drives us to create art? How does it have the power to evoke various emotions within the viewer? Well, that's because art is not merely a decorative item to hang on our walls, nor is it solely for entertainment. It is the essential element woven into the very fabric of our humanity. It is only natural for us to express our emotions and thoughts through art. That's because art captures our history, our culture, and our beliefs, and even our lives, and the experiences of others in a way that cannot be achieved through other means. It allows us to connect with something much larger than ourselves, to tap into a wellspring of creativity and imagination, because without art, the world would be a desolate and colorless place. And the artists, well, they are the translators of the language of art. They are the storytellers who connect us, the viewers, to the world of art. So today, let's explore the world of John Mitchell Y. Valenciano, a passionate artist whose emotions and experiences can be seen in every stroke of his brush. Skilo-skilo, sud-sud. Di joke. Hi, my name is JM Valenciano, also known as John Mitchell Y. Valenciano. But you can call me just JM. I studied in Don Bosco in my grade school and high school in LaSalle. Where I learned art is actually I learned art through my grandfather's summer art workshop. I came from a family of artists, and actually I am a third generation of artists in my family. It was passed on to my dad then. So I was influenced at in a young age pa. Influence ko sa art more on realism kay uh, ako ang grandfather o ako ang father kay traditional silang artist, but they also taught me to explore more besides traditional kay nindot man gyud if mag-explore ka especially sa art kaya ang art is more an exploration man. Today, JM invited us to watch him retouch one of his paintings, and we had the privilege of joining him to see how he works. Ako ang usual art subject kay right now kay murag nag-focus ko sa everyday life. Mostly kay figurative ako ang art, more on figures ko and kanang mga social realism ayan na ako ang subject usually. Recently kita pa ito yung artwork ko itong sa Jeep, nakay masulti about ato. Actually trip ra to nako. Nakita ra ko nga picture nga nagpoot sila sa jeep o ganahan ko sa subject, so ako ragi conceptualize siya balik niya ako siya gi add sa akong own elements, especially
nang ganahan sad ko mag-experiment sa ako ang own art style kay murag karon mao na ako ang gipangita ko ang own art style nga makaingon ko nga ako agin ang art style. Actually ang work ato kay nag-focus to siya sa kanang kay ang exhibit namo dito kay pahuway man ang theme nya murag na ako siya gitake nga literal kay kung na ang pahuway bisag murag needed man na sa nato bisag kanang kadyot ra gani nga nap or ngana so murag nag-focus ko ato sa kanang especially karon nga nakita isyu nga karang jeepney face out na so murag nagkanid ta nga kanang pahuway ta gani bisag standing ta sa jeep need ta pahuway kay kakapoy so mostly ako napila na to nga exhibition kay sanlas kay na appeal mi sa exhibition sa Oya competition appeal sad ko to ako atong concept kay katong conditions nga nag-focus siya sa system gani sang gobyerno kanang bisag unsa unta ka thrive nga maging successful kay ang pigado kay magpiga ang poor kay manglisod ra gyapon nga ang problema to kay system gyud niya ang usa ka exhibit po din ako kay kato sa same gallery gyapon sa white space sa Negros ya na-appeal sad ko sa exhibition sa Manila atong Art in the Park where murag siya art fair nga laylay nga galleries mag-sell sila mga collectors nga partly murag siya tabang sa mga collectors na makahibaw sila kung kinsa ning mga artist kato kay ako ang art style ato kay murag na siguro walay context atong art style murag trip ra na ko nga nakakita ko fisherman nga nag row siyang bangka so ako ra gi-change ako ang art style so maram na ang katong print nako kay lahi to siya nga exhibit sa lahi to siya nga I think sa Damgo to nga cafe sa dito sa Negros kay actually katong printmaking nga exhibit kay first murag debut to siya nga exhibition para sa grupo na mga printmakers sa Negros and mostly ang focus ato sa ang theme ato kay murag damgo sa kanang kay ba ang damgo kaingon ko nga murag right now nangita pa kog voice nga para ma-address na nako ang mga issue kay feel ko karon ang lisod kay kanang bisag unsa na nimo ka voice ata na kay sometimes dili jud na tanan makadungog so partly di ko ka ingon nga nana ko way para maka-address sa mga issue ngayon ako karon gi-focus kay mura na focus ko nga unsa ang process nako or unsa ni nako nga makipangita ko paagi nga klaro or mas masabtan nila ko ang artwork niya ila jud maka-aware jud nila nga ay mo na din natabo karon yan so partly murag di ko kaingon nga kanang nga ma-address gid nako ang ingana ang mga issue so kay nangita pasad ko so feel ko nag-focus sad ko sa ako karon para mas
mas clear ako ang pag-voice out sila sa nga na ang issues. Actually, lisod siya if maging artist ka kay actually mao na gani nga gihate na ko ang art bisag family of artists me kay di og ganahan nga murag so na kay nag-focus ko kay ako dud nga nga dream kay mag football player ko sikat kong football player yan ganahan ko mag Cristiano Ronaldo mag Messi pero ang Philippines dili man ning ana kanang most focus man sa education yan so murag nag veer away ko sa yana nga dream eventually nag-focus ko sa art kay pag start sa namatay akong lolo mo tong murag nag-push ako ang ay niday na akong art kay murag mao ni akong time mauraning time na ko nga mag-spend time ko sa akong lolo murag ana so I try to learn art I try to love art because ganahan ko nga i-reminisce a moments with my grandfather at the same time kay baw ko nga murag ang art kay dili siya ang art kay dili man siya para sa tanan. So, ni-mention mo ba ganihan na gikan ka talaga ka ng family of artists? Wala ra ba sila namugos nimo nga apat ka pursue art di ba nang murag wala ra ba ka nga napugos na ay akong pamilya kay artist man sa pag-artist man sa sabon? Murag wala man kay gihatag man sila choice nako kay ana gani sila nga na wala sa ko napugos pero murag ako sa gipili kay murag mao ni ang nagatag sa ko opportunity especially nakakita ko kay di ba ni pandemic man ya murag niyunong mga eskwela so ana ko nga mangita lang ko trabaho pero murag at that time kay timing kayo kay nag-give opportunity ang UP nga kanang scholarship gani sa especially sa art mao to murag nasad ko nga no what if no opportunity ni siya ako ni siya i-grab kay sayang kayo ni opportunity so mao to wala na ako nag-grab ang opportunity nga okay. Sayang kayo opportunity. Nilaganap na ang AI man. Kaya kung saan mo thoughts about it like as an artist na traditional? AI kay feel ko kay na siya advantages at the same time na siya disadvantages. Feel ko ang kay ba naman ta sa advantages niya kay murag capable din siya sa tanan kanang daghan siya ma-innovate daghan siya ma-create nga wala taga-expect nga kaya din na diya na ang problema ramon gyud is kanang i-abuso ganing paggamit nga kanang mag-depend na tagay sa yan so nasa problem especially kanang naiuban nga artist karon nga kanang ang problema sa AI kay kanang plagiarism gani kay grabe kayo siya mag-plagiarize sa mga artworks so I'm not saying nga kanang agree ko nga na AI pero ako raman kay kanang nasay matabang pero kanang dili lang natong pag-iabuso ang iyang capabilities nga mabuhat Unsa man imong say or unsa man imong masulti about kanang sa art culture sa Pilipinas? Like unsa man imong na-notice na murag ni improve or like ni bati ba like, sa recent na years? Feel ko kay so far kay mga 2016, 2018 siguro ato na ka-notice nga murag ang art sa Pilipinas nag slowly improve na siya. At the same time murag naka-notice ko sa pag-join ako sa art community sa mga
ato ko naka-notice nga ang art day nato kay murag ni-improve siya ng unlike before nga kanang ang lisod gani mga artists, mangitag galleries, collectors, nya exhibitions kay kanang wala sila space nga ilaha. Nya nakita sa actually kay lucky mi kayo kay naka-appeal mi sa group nga kanang gi-welcome mi niya giatagan mig space the same time sa Mandalagan sa Art District nya ato ko naka-experience nga ang art ay kay importante kayo sa to kanang usa na siya sa gatabang sa tong economy sa Pilipinas. And actually dili lang siya sa Pilipinas, if manotice ninyo sa uban countries kay ilang mga art scenes kay mga nang gabring sa mga tourists nya mana pero karon kay murag notice na ko nga slowly going there na sa ang Pilipinas kay maka-notice mo daghan na kayo mga artist karon mo thrive sa Pilipinas nga gawas nilang artworks niya maila na sila sa laing mga countries yan. Unsa man imong buhaton besides kanang like outside sa art? Outside sa art kay besides being a fine art student kay nasad ko hobby nga mao man ako ang first nga pinangga ang football. So sometimes magduwa sad ko football with friends, teammates, and before kay at the same time nasad ko mga gig kay nasad ko banda sa mga kaning unsa may like katong besides atong gitagaan kag opportunity kay unsa may naka-entice sa UP nimo nga okay ari ko mo take up ako ang fine arts na course or ari ko mo mostly I think kay gikuha ng opportunity kay actually duwa ang nihatag na opportunity kay kato ang usa kay sa ang PWU na nag-offer mga anang grant workshop niya nasa offering a scholarship sa PWU niya pero nakaon naman ang UP Cebu approve na ko niya mao to gikuha na nako ang UP Cebu kay actually wala ko nag-expect nga arin na ko ron sa UP Cebu kay ay nang binakot di kapasar ako ang standard as an artist kay talent determination test me niya kuyawan sad ko ibaan kay kanang especially ang pagtan-aw nila sa UP kay grabe ka high kayo dako taas kayong standard so mo to actually na happy sad ko nga kana na-accept ko sa UP at the same time na challenge sad ko nga kanang daghan kayo makat-onan nga lain ba kanang exposure daghan kay exposure kay especially na ako sa Cebu karon. Okay. Is there anything you would like to share sa kanang mga aspiring artists karon sa Pilipinas? Or kanang like despite the struggles kay ano murag nice mo hapon ng pursue art? Dili siya nice. Di joke ko. Actually if kinahanglan ka mag-art kay willing ka nga pagutom daot kay kwarta ana pero kanang if willing kay ana kay padayon lang kay ang art kay wala man siya na meant nga kanang madaog ka mga gold mga ana ang art kay na meant man siya para ma-express kasi mong own niya if feel nimo nga murag bati kay mong buhat sa art buhat ra gyapon art kay
gibuhat man na nimo para dili sa uban na tao, para man sa imong self. The interview with John Michel Valenciano sheds light on the experiences of young Filipino artists and artists in general. JM's responses highlights the issues they face, including the lack of government support for the arts, the impact of AI on art plagiarism, and the challenges artists endure to achieve success. Despite these challenges, JM mentioned an improvement in the art culture in the Philippines. He noted that it is now easier to connect artists with collectors due to an increase of exhibits. It was also mentioned in the interview that despite the challenges faced by Filipino artists, many people still engage in the arts. We have come to understand that art is not created in a vacuum, but rather shaped by the artist's experiences, the social and political climate, and the ongoing discourse on aesthetics. JM emphasizes the importance of using art to spark conversations and make issues heard. This pursuit aligns with the concept of art as a tool for social commentary. Thank you for joining us on this journey to explore art and the creative spirit. This is just one artist story, but it serves as a powerful reminder of the profound impact art has on our world.